problema ko kaya ang oras. 20 minutos na lang. Unya ang atong mensahe karon kay inyo man kung gipalisod-lisod. Kaya ako ang tema imbes nga ang prodigal son, ang prodigal father naman noon. Sige, sige. Unya lisod ba yan kay ni ato ra ni yamuon pag-istorya mga igsoon ang bahin sa mga amahan kay basig naanay mga amahan din nga dili mo tingog sa kwa human aning waliha mga igsoon. So nalipay ko nga nakabisita pag-usap ning iglesia nga mao'y isa nga nagpatutok nako nga mahimong lingkod diya sa pagtuo, mahimong galamiton diya sa iglesia o nakabalik na usab o kung nakita ako ang mga ninang Mama Rosmelia o si Ninang Kiking dagang pa ba ito ako mga ninang gini okay? O karon ako na pong mga kumari o kumpare o daghan po kumari o kumpare ning itong iglesia. So manangit ko daan kung mulapas ng 5 minutes ayaw ko ninyo hulugin kutsara ha. Kung mawalapas ako 10 minutos, hulogin ako ninyong kaldero. Kaya nga ito ang mensahe din taknaa sa kautuhon mga igsoon, gihatagan ko ninyong lisod ng tupiko. Ang prodigal son, mahimong prodigal father, a picture of God's love. Pag-ambot ang mga igsoon, inindapit sa takdak sa kautuhon ng itong na Diyos. Wala kami mahimo ang gibati ang pagkatauhan sa kagamay sa oras kung naghahangin ng Diyos na ikaw magagiya ka na ko nga ang mga malitok sa ngabil maunta ang kinahanglanon nining mga iglesia ka sa mga kaigsunan sa mga miyembro labi na usap ka na mo guys labi na usap ka na ko. Salamat o Diyos nga kini nga mong mensahe mahimong na mong dugang kalingon samtang kami nagapawid sa bukang palig. Salamat o Diyos sa pagtubag sa ngalan ni Jesus kami. Ang tupiko ngayong hatag ka na ko mga igsoon is kining sa ato ang ano dito mo computer. Pag-istorya ka nining gibaliktad ninyo nga topiko tungod kay ang topiko nga nasayran nato ang prodigal son na sa Lucas o ibasa ka sa to igsoon diya kaniya. Pero what if mga igsoon ang topiko nga inyong napili mao ang tama, mao ang tama tungod kay diya sa Lucas 15 ang background ini nga maong parabulo nag-istorya kini si Ginoong Hesus tungod kay ang kapalibot sa iya mga parasiyo, iskriba parasiyo, gibantayan siya ang accusation sa mga iskriba parasiyo sa iya siya nagikawal kauban sa mga mahugaw. Ha? So ang gisulti ni Ginoong Hesus himo siya mga parabulo. The lost coin, so ba? The lost sheep, una. Next, the lost coin. Next, the lost son. O atong matunan karon the lost brother. Adyo ikaw pat nga nawala ang igsuon, the lost brother. Okay? So, gamay lang na word nga atong i-change, nga inyong gipili, nga may dalo na itong mensahe, pero dako ka nag-impact sa atong pagtuon ining takna. If Jesus intended us to look at someone else, tanawon ninyo, kini na ang main character sa atong pagtuon ini. Pero bantayan ninyo nga ang manghod, ang magulang, sa last part na siya nigawas. Okay? But we are talking about the prodigal son. Ang normal, wala na the prodigal son, ang masayamon, ang mausikon.
Pero ang prodigal niya sa dihan search na to, kining morning nagawaldas sa walay tihig-tihig. Mamon na itong waldas sa walay tihig-tihig. Okay? When you read Luke 15 carefully, something remarkable begins to emerge. O si Ginoong Hesus, naghatag siya ni ining kabugaton. The younger son appears only the part of the story. The elder brother enters near the end. Pero ang nagpabiling sukad sa sinugdanan sa istorya mao ang kinsa? Ang amahan. Ang amahan. So kinsa man sa tinuod sa istorya ang extravagant? Kinsa ang mausikon sa mga istorya? Who gives away half of his estate before his death? Kinsa? The father. Who endures humiliation without retaliation? Kinsa man ang napaulawan? Ang mudakan, padulong siyang anak. Kinsa? The father. Kinsa man ang nagsilibrar sa dihang uli sa iyang musikon nga anak? Kinsa? The father. Who restores the son without demanding repayment? Kinsa may nagpasaylo sa anak nga wala nangayo o bayad? It is the father. Who spends love as though there were no limit? Kinsa man ang nagsayang-sayang ugugma nga murag walay limit? Kinsa? The father. The father, he is really the prodigal father. Tinuod yun siya. Siya yun ang prodigal father. Ang mausikon, ang nagsayang-sayang sa iyang kaluoy, sa iyang kabtanan. Habi niyo mga igsoon, the prodigal father represents our greatest father nga nasa langit. O kining istorya, wala ni gituyo ni Jesus Christ aron sa pag-humiliate nato. Kaya ang istorya ni mausikon na anak, kita man eh. Kita man eh. Diba? Dili malalis, kita man eh. Kita man eh. Mangayog na daan o bahin, mitras buhay pa ang amahan. Kita man eh, ang ganahan nga magpalayo. Nga gusto of freedom, mulakaw sa poder sa kinikanan. Kita man eh. Kita man eh mga igsoon. So, ang uluhan sa ato ang pagtuon, akong gi-change mga kaisunan at dili gi-change ha, ako lang gi-modify. Ang uluhan nga the prodigal's father, a picture of God's love. Akong giuluhan mga kaisunan, the prodigal father, the father's heart on trial. Atong timbang-timbangon kita karon ang mag-judge. Kita karon ang huwes nga mo'y mo desisyon unsang klaseng kasing-kasing, unsang klaseng pagtigugma sama sa tupiko, the picture of God's love, kung mahigugma ang Diyos. Remember, si Lucifer sa langit, he did not begin his rebellion by denying God's presence. Wala niya gideny nga naa ang Diyos. But instead, siya nagsugod sa pag-question sa karakter sa Ginoo. God's character. He suggested that God's government was unfair. The God's law restricted freedom. Siya, ali man tinuod nga mahigugma ng Diyos tungod kay naam sa ibalahon. O kung kinsa gani ang makalapa sa balahon, ang may silutan. So sa paggobyerno sa Ginoo, imposible nga dunay kapasayloan. Wala na nasabtan sa
diyang wala pa nagpakamatay si Kristo dito sa Kalbaryo sa cross. Ingon pa siya, God cannot be trusted. God cannot be trusted. Dili masaligan ang Diyos. Mao na mga accusation ni Satanas. Okay? Think about that. The first sin in the universe was not murder. Ang unang kasalanan sa libong kalibutan, mao ang pag-question sa karakter sa Ginoo. So, mga nalingin ako, na kita ang maghukom. Kita ang, kumbaga, sa impeachment trial, kita maoy senator, judges. Pangutan-unta mo, unya, unsay kuha ninyo ha? Unsay hukom ninyo? Unsay jury ninyo? Who is God really? Unsa man siya? Kay sumala ni Satanas, he cannot be trusted. Is he truly just? Is he truly good? Is he truly love? Mauna ang sulti ni Satanas. Many people read the Bible as 66 separate books. But the Bible tells one unified story from Genesis, beginning with humanity living in the Father's house, gikan sa Eden, and Genesis. And then the next story sa Biblia, mga kaisunan, hangtod nga napakawa sila sa Eden, o pag-abot sa tumoy sa Revelation, mubalik sila sa gingharian. From the beginning, gikan sa sabakan sa amahan, ni Hawa sa sabakan sa amahan, o may balik sa sabakan sa amahan. Mao na mga nagsuod, nga muhangyo ko sa inyo 5 to 10 minutos, mulampas nito sa alas 12, tungod kay kini nga topiko nga akong gipangandaman. Yes, giandaman ko giandaman. Matuhog na to ang great controversy ug ang sanctuary. Masabta na to. Tumorang hangyo ko ninyo, pero mahuman kami na to, gamay-gamay okay ra. Okay? Okay ra kayo. So, dito sa Garden of Eden, before Garden of Eden, naanay ni Hawa sa gusto na masiparate gikan sa amahan. Kinsa man to? Si Lucifer. Before the Garden of Eden, si Lucifer gusto dili mahaungan diya o ang gusto ni Lucifer, mahimo siyang na siya freedom. Gusto siyang angkon o kagawasan. Away from the Father's arm. Pag-abot sa Eden, same accusation ang iyang ihatag ngadto sa atong unang pinikanan. Ang accusation nga God cannot be trusted. Nga Ginoo dunay gitago-tago. Naingon siya, tinuod jud nga niingon ang Ginoo anak. Wala kay siya niingon nga kung mukaon mo ani makabalon mo sa matanong sa dautan. Diba? Same accusation ang hinungdan sa pagpakasala. Now, let us return to Luke 15. The younger son is about to make a decision that will change his life. But before we judge him too quickly, usan ako siya ihukman ang katujod maway mo. Singkon dito, pagkagahin dito, ulo kong makakato. Okay? Buhi na iyang papa, ipangayon na niyang bahin, itungo niya iyang papa. Diba? Buhi pa ko ng papa. Dapat di pa niya pangayon na niyang bahin, murang itungo. Okay? We must remember, his story is our story. And even more importantly, his father was our father. Ang iyang amahan mao gihapon ang atong amahan. The great controversy did not begin with humanity's sin. It began when creation first doubted the Father's heart. Nagsugod ang tanan, ang sana nagsugod sa diha nga si Lucifer. Doon na siya pag-question sa karakter sa Ginoo. Dito sa karakter sa Eden, ang sana misunod sa diyang natamnan ni Lucifer, pagduha-duha,
ang tao sa pagsalig sa iyaha magbubuhat. Now, the father left. Remember, kining ni Hawa nga bata nga nagdala og daghan kay kwarta. Same siya sa ato. Kita na mga igsoon. That request, that broke Father's heart. Ang context pa yun aning mga igsoon sa pagsulti ni Ginoong Hesus aning ngadto sa mga eskribang Parisiyo. Okay? Ang modern earth, karon kita, mura na, wala na kaya, may lang, kuhan kayo itong tawa na to, kuhan kayo itong mata to. Pero sa first century, the Jewish audience, it is sounding horrifying. Horrifying na, kanang mangayo kang bahin mo, ang buhit pa imo ha, amahan, usa ka na ka, nanungo ka sa imong amahan. Then, gusto siya mo ato sa layo, a far country. Eden, the first far country. Ang Eden, mga kaisudan na yung experience, na-experience sa dahang isiradaan, nahulog sa kasalanan ang tao, isiradaan ang Eden, sa gawas sa Eden, the first far country. Remember na ang anak, mausikon anak, ni Anto nagpalayong Jud, nganto sa iyang amahan. A far, very far country. Usahay ba yan? Kita, gusto ko ta nga malayo. Usahay, gusto ko ta kagawasan ani sa kong simbaron. Ganahan pa ko mag-inom-inom. Ganahan pa ko mag-tabako. At, backslide siya ko, di isa kong simba. Gusto tao, far country. Nga dito sa far country, na dito ang kagawasan. Igasto niya tanan ng iyang kwarta yung abot, hangtod na niabot siya sa panahon nga napurdoy na siya. That is the tragedy of the far country. Sama sa usa ka sanga sa kahoy nga maingon, gusto na kong bulag aning puluhan ani. Gusto kong bulag aning puluhan ani. Kay wala ko ganahi nga magpabilin pa kong pilit dinhi unsay mabuhat sa sanga nga mubulag sa mamatay. Tama? Yatagan ng freedom. Pero, I tell you mga igsoon, sin begins without the Father's heart. Remember that. Sin begins when we start to doubt the Father's heart. Now, unsa man ang gibuhat sa amahan? Sagdahan ba niya? Sumara sa record. Sagdahan na po niya, no? Walang tanaw na to. Wala yung gibuhat ang amahan. Kasagdahan na niya, nagulat pa ng amahan. Pero I tell you, ang amahan, doon ay gibuhat. Kisa may na yung mga bata, linihan ko ang bata, mga gagmay pa mo yun, pero pag-abot ka niyo og mall, gusto yun na sila mubuhay, kaya gusto yun na sila magdagandagan. Tama? Kisa may nag-experience sa anak, gusto yun na magdagandagan sa mall ng mga kabataan. Pero, sabihan, makakita na sila o makahadlok. Sa diyan makakita sila o mo-feel sila, di ba mangita sila balik sa inyo. Pero sa tingin nyo ginikanan, sa dihang sa oras na inyong gibuhian ang kamot sa imong anak, ipasagdahan na ba niyo siya? Isip tao kung saan buhagon nimo. Imong sundon o tanaw-tanaw, di ba? Sundon mo tanaw-tanaw imong anak na nagdagandagan sa mall. Kay paluka nga moabot ang panahon, mobalik ka na imong anak. Same sa gibuhat ining the prodigal father mga igsoon. Sa diha nga niabot na nga ang tao ni bulag gusto o kagawasan the freedom. I tell you, the gate of heaven is open. Unsa daw? Ang ganghaan sa kalangitan ni abli para sa mga tao, para sa mga anak nga gustong kagawasan. Unsay gibuhat sa Dios? He began the plan of redemption. He built the sanctuary.
gibuhat niya ang sanktuaryo alang sa una natong mga ginikanan para masabtan unta sa unang ginikanan kung unsang klase nga mahigugma ang Dios. Ningon siya, build me a sanctuary. Let them make me a sanctuary. Sa sumpay, Exodus 5:8, that I may dwell among them. Pagbuhata sila sa sanctuaryo, haron ako mupuyo kauban nila. Sa iyang nahulog sa pagpakasala, siya dalong sinipa, ang tao, ang amahan, wala lang magpasakad dito. But He demonstrated His love. Ipabuhat niya ang sanktuaryo kay gusto sa Diyos makikuban sa iyang anak na nabulag sa nahulog sa kasalanan. Okay? Human sa hulog sa pagkahulog sa sala, ang tao dili na makabasta-basta tuol sa Diyos, but God make a sanctuary para muduol siya. The Father immediately began preparing the way home. Sa panahon nga nibulag ang atong unang ginikanan, ang amahan sa langit, the prodigal father, mihimo disenyo nga gusto siya makikuyog sa tuwa. Tungod kay niya hali plastar ang atong dalan aron ta makabalik. Sa dalyo, sa diyang desisyon ta nga magpakasala, ang Diyos sa langit na mga atong prodigal father, giplastar niya ang dalan para ta makabalik. Unsa man ang nalito sa sanktuaryo? The altar. The Father pays the cost. Iyang giplastar nga nini mong altar, mamatay ang mga karnero, mawalay sala. Nga ang tao nga bunay sala, magdalag karnero, nga iyang sala itapion sa ulo sa karnero, o katong karnero nga walay sala, walay kamuang-muang, maoy patyon, tungod kay katong karnero, nagrepresentar katong Ginoong Jesucristo. Next, the lover. Dito sa sanktuaryo na po ang paghinaw sa mga pare. Usang sila musunod dito. The Father washes His children. Ang tanan di ay ng mga purma na sa sanktuaryo nagtudlo kato kung unsa si Kristo may upa. The lampstand represents the Father lights the darkness. And showbread, the Father feeds His family. The incense, the Father hears every prayer. Unsa man yun? The ark, the Father's government rests on righteousness. The mercy seat, kining sa tumatunga nga diha mo gawas ang presensya sa Ginoo. Nagpakita ka na nga justice and mercy meet in Christ. So diyan sa the holy part of the temple, diyan makita kining mao mercy seat. Now, the Son has left. Nilakaw ang anak. The Father has been wounded. Humanity has fallen. The universe is watching. So unsa man ang buhaton sa Ginoo, unsa ang ibuhat sa Ginoo, masabtan nato diha sa sanctuary, the sanctuary. What does the Father do when His children live? The answer can be seen in the sanctuary. The answer can be seen in the Calvary. The answer is Father who runs. And that is where we go next. Adlaw gabi naghulat ang mahal. Kanus ang balik ng iyang anak. Adlaw gabi nagtanaw siya dito sa tumoy sa maong dalan. Nagiagian sa iyang anak padulong. Kay balo siya muabot ang panahon ng iyang anak abli sa pagbalik sa maong dalan. Tanawin ninyo ang story. Sa diyang nakitaan sa iyang amahan
record, anino palanggaan ha? Anino palanggaan na nakita sa amahan. Okay? Anino palang sa usa. Katao ang nakita siya ng amahan. Pero ang amahan na kay Baluna, anak na nako ni. Tama? Anino palang sa maong tao. Pero sa diyan, yung anak nito, pikas pahit, nag-practice na ako sa ingon. Balik ko ba? Ay, ito tawag kang anak pa, mo alam kong. Pero, unsay nakarason sa Ginoo, unsay rason sa anak nung ibalik siya? Unsay rason? Kahit paano siya nga iyang amahan, grabe kabuutan. Kahit paano siya nga iyang amahan, grabe kamahigugmangon. Nanawalan mo kaya unsay iyang isulti? Mabalik ko sa mga amahan, ingat ko, di na ay nakatawag ng anak, nahimo lang kong ulipon. But the father's reaction sa dihang, anino pala. Pirti na niyang libaya sa usak amahan. Anino pala. And that's the time na siya pidagan. O ang konteksto sa pagdagan sa ilang panahon. Ang konteksto sa pagdagan sa usak amahan o sa mga elderly sa ilahang panahon, usak ka makauulaw. Kaya ang mga elderly o mga amahan sa ilang panahon, dili na undagan. Kaya taas ba yung sayal? Kunya, pagbudagan ka, kinahanglan mo alsawan mong sayal. Tama? Kunya, isa sa inungdan, ganun dili sila undagan, kaya kung madagma ka, perteng ulawa. Samtang ninyo? But, tanawa ang konteksto sa storya ni Jesus Christ sa parabol. Tirans! Gusto niyo may bagan, unsa dito ka-intense ang iyang pagdagan? Lupa na mga manok. Pagdagan sa mga, lupa na mga manok. Nagkuratan. Tama? Ang buot pa sa punta ko, grabing lipaya sa mga. Di ba, sungkod-sungkod ba ito primero yung mga. Pero pagkita niya, ng iyang anak, ibalik. Then the father runs. Ang Greek word na ligamit, granon, hiran. Para sa kuha, ordinaryo lang ang pagdagan. Pero para ka Jesus, para sa mga audience ni Jesus, ang pagdagan sa amahan niya itong panahon na, usa ka makaulaw. Usa ka makaulaw, kaya madagma ka, nagpasabuta, ng imong pagka-padre ni pamilya, imong ipaubos, imong gibit ang imong sayal, yung pagdala mo posible matumba ka. Kaya kanang kaya sa unang panahon, ambot kung ang mga amahan daw kanang taas yan na wala na na-breed. No? Tako kayong tsansa nga madagma maulawan, pero wala ka nang gibali sa usang amahan, iyang bidagan pagsugat ang iyang anak. Sa iyang sulti pa lang punta sa iyang anak, isulti lang ito niya, iyang i-plaster ba ka? I-plaster niya istorya, pero gibaraw na siya. Kita ninyo kung saan kumasama. Musulti pa lang ito siya. Tayo ay nakutaw nga, wala na. Gigapos na siya, gihagkan. Sumala sa record, tanaw niya mga kaisun, gihagkan, gipuno sa halok. Yang isuko niya iyang mga sulugoon. Pagkuha ko, punasan siya, dala ng biste, dala ng singsing, because ang singsing, ibalo na siya sa authority na anak ka niya. Anak ka niya. Gisuutan ng singsing, gisuutan ng sandalyas. Kaya ang mga sulugoon sa unang panahon, dili magsinilas. But this man, this son, the prodigal son, meets the prodigal father. Gihatagag sandalyas. Ingana na kag mahal ni Kristo mga Yesus. At di Calvary. At di Calvary. Ang tanang kaulang, tanang salat di hanok ngadto sa kang Jesus Christ. Okay? Tanang nasalat nato gihanok kang Jesus Christ o kinahanglan siya mo experience sa second death. Ang second death.
So, the story, wala na human dito sa anak, kasa musigon, wala na human dito. Di padayon si Jesus Christ. Yang emphasize, do not po di ay isa ka anak nga naa sa likod. Okay? Unyang nagdarag sundag, murag katigwason. Ha? Nagpasabot niya yung nga, ang katong anak nga permente wala bibiya sa iyang amahan, unahan naman mo ay bagulbol nga naisgutan. Okay? Sabi ninyo kung saan naon sa elderly brother, yung ano, so tayo, grabe ni mo tayo. Dugay na ko nagalagan, pero wala niyo kunin mo na ihawag baka. Dugay na ko, adyo ko ni biya ni mo. Wadyo ka kapunas sa kuha. Wadyo ko ni biya ni mo. Mga igsoon. Usahay, wala ka dito sa prodigal son. Nata sa prodigal brother ba? Prodigal ba? Okay, nata sa aning brother. Okay? Wala ka nawala sa kalibutan. Nagpabilit na sa iglesia. Pero, ay bunay pero, ang atong batasan wala pa masusama. Niini. May soon. Atong natunan ka niya. From Eden to the sanctuary, to the Calvary. Okay? Kinig tanan ang kalibutan, ibuwag ang cross, ang trono dito sa langit, ibuwag sa Diyos to decide sa pagpabalik ka na. Karong panahon na, Jesus Christ was sitting with the Father. Nagahukom sila. Ngadtong maong nangamatay nga iyahang mga katauhan. Kita mga buhay, na umataw wala pa. Ha? Kita mga buhay, wala pa mong tanahugman, tingnan naman, buhay pamanta. Usahay mo matarong, usahay mo. Maunang karong panahon na gina-accuse ta ni Satanas. Ang gibuhat ni Satanas karong panahon na sinigak-accuse sa akin eh. Kini si Jam, ay, luwasan ko na kay luwason. Kaya maayo lang muwali, pero daghan ang mga salang tinago. Sige ka sa Satanas. But it was God, it was Jesus na dito. Siya ang ato ang judge, kauban sa amahan, but He is also our priest. Siya ang atong manlalaban, siya ang atong abogado. Mayon din si Jesus na ay nailante. Kaya humana ka na ipagkamatyan. He is still our high priest mga Igsoon. Okay? Makasalat man ta. Pero ang tanan natong sala, atong iduol diha kang Kristo. But, kapit ang naman. But gusto na ko, hatagan mo gibugaton. Dili ta kinahanglan mo kumpiyansa tungod kay naay maglalaban nato si Kristo dito. Kumpiyansa ka sa pagkalaga dito. Kay mabot ang time. Sa unang panahon, sa Yom Kippur, sa Old Testament, sa Day of Atonement, musulod ang high priest dito sa the most holy place. Ang buhaton sa katawhan sa Israel sa palibot, walang sila'y trabaho, magsigi silang tanaw silang magaling kung unsa nga mga sala ang walang panila na pangayuan ng pasaylo. Kung naay magyaga-yaga ni adtong panahon na the Day of Atonement, naay magyaga-yaga, dili na nila ilgon nga ilang kadugo. Ingna na buhat sa una. Okay? Pagaputlon siya sa linya sa banay sa Israel. But before mugawas ang high priest, paggawas sa high priest, grabe nila limaya. Kaya naman, pag mugawas na rin si Aaron, napasabot nga napasahilo na silang tanan sa ilang sala. Once a year pa na yung Kippur, Day of Atonement, kaisa lang na, buhaton, musulod ang sa atong doktrina mga Adventista. 1844, misulod si Jesus Christ sa most holy place haron sugod sa paghukom o sa paglaban kanako. Now, karon panahon na ang mga igsoon, dili na nato panahon para sa pagyaga-yaga sa pag-alagan. Tungod kay unsay kulang, karon
Christ nagalaban sa kuha, nagasindi sa maong insinso, nagapagkaliwala sa kuha. Pero moabot ang panahon nga kining siga sa insinso maundang, nga kining siga sa insinso mawala na. O kana maingon sa pinadaya nga ang balaan magpabilin sa balaan, makaron magpabilin sa makaron. Ano sa man to? Sira ang kaluwasan. Tungod kay ganun na sira ang kaluwasan, ni undang na si Kristo sa paglaban. Tungod kay hugason na niya ang iyahang sinina sa pagkapari, pagkamanalaban, pagkahugado. Suoton na niya ang iyang bisting pagkaharian. Ganun suoton na niya? Tungod kay siya mubalik na para luwason. Sagdan ninyo, muabot ang katapusan sa pagministeryo ni Jesus Christ dito sa labing balaang luwa. Unya, mubalik siya. Karong panahon na si Jesus Christ, sige pang maabot sa mga katawhan na nawala. Bisan gamay anino makita ni Jesus Christ, lipay na kayo siya. Because He is willing, He is eager to run padong sa imuha o pagagakson ka isip iyahang linuwas. Iyahang anak nga nawala, pero tanan iya nang gipasaylo. So the verdict, tanong tawag, unsa man ang inyong verdict sa kasing-kasing nining prodigal father? Guilty or not guilty kapag ka-prodigal siya? Ha? Uspo na ko ang pangutanan. Unsa man inyong hukom nining klase nga prodigal father? Guilty or not guilty? He is indeed the prodigal father. Masayanon sa tanan niyang gugma, masayanon sa tanan niyang panalangin. Bisan pag naglapas-lapas ka kaniadto, pero ang iyang grasya kadagaya. Nagsayang-sayang siya. The prodigal father masayanon nga mahan, but he is the ultimate prodigal father. Ang Diyos ko matalangin. Certificate of Appreciation. Northern Davao Mission of Seventh-day Adventist, Panabo District 2, Manay SDA Church, Certificate of Appreciation. Proudly presented to Brother Cham P. Tono. In heartfelt appreciation and sincere gratitude for your inspiring message, spiritual leadership, and invaluable contribution as our divine worship speaker during the Father's Day celebration, your powerful sharing beautifully reflected the theme, The Prodigal's Father, a picture of God's love, reminding us of the Father's boundless love, unwavering compassion, and gracious forgiveness. Your presence and ministry greatly enriched the celebration and left a lasting spiritual impact. May God continue to bless and strengthen you as you faithfully serve Him and inspire others through His word. Given this 11th